Ganang araw po mga kaibigan, magsasalita lang po ako patungkol ba sa mga paghihirap sa sanglibutan, lalo na sa mga kahirapan sa kristyanong buhay ba. Alam naman natin na mula noon pa, mula sa Old Testament pa, meron talagang makahirapan sa makadiyos na buhay. Maging hindi makadiyos na buhay, maging makadiyos na buhay, mayroon mga kahirapan. Ito ang mensahe ko po noong aming revival meeting noong Sunday. Ang title ko po nito, Don't Escape Christian Suffering. Huwag kang iskapo sa mga suffering, sa mga kapigatian, sa mga kahirapan. Dahil lahat naman na estado ng buhay, lahat naman na gawain, o kahit saan po tayo po ay haharap ng mga iba-ibang klaseng kahirapan, mga kapigatian, mga kaibigan. So ito po ang mensahe ko po. There are always benefits in godly suffering. Pag ikay nahirapan sa paglilingkod sa Panginoon bilang Kristiyano, mayroon laging benepisyo niyan, mayroon laging kabutihan, mayroon lang yung benepisyo na makukuha mo. Mayroong verse nagsasabi na God is not unrighteous to forget your work and labor of love, doon sa Hebrews chapter 6 verse 10. At alam naman natin mayroong verse doon sa 1 Corinthians 15:58 ng ating mga pagpapagal, ating mga ginagawa para sa Panginoon ay mayroon yang reward ng ating Panginoon. Hindi yan sayang. Kahit hindi ka paniwalaan, kahit tutulan yan ng mga taong umaayaw, pag gumagawa ka para sa Panginoon, hindi po yan sayang. Mayroon yan na reward galing sa Diyos. Hindi ko lang po babasahin ang mga talata upang hindi masyadong mahaba dahil hihirapan mag-post, nahihirapan mag-upload pag mahaba. So magkikwenta lang po ako sa mga buhay ba na nahirapan masyado. Grabing hirap ba mula sa Old Testament. Merong ilan na sasabihin ko dito. Sa buhay ni Job, para sa mga nagbabasa ng Bible, para sa mga Kristiyano po, alam natin ay ang buhay ni Job ay nahirapan siya masyado. Ninakawan siya ng kanyang mga mahalagang ari-arian at nawasak ang kanyang bahay, namatay lahat ang kanyang mga anak. At sa bandang huli, sa last chapter po mga kaibigan, dahil sa itong si Job ay tamang kanyang reaksyon sa kahirapan ng kanyang na-experiensyahan, tamang ang reaksyon ni Job, nagpakumbaba lang siya sa harapan ng Panginoon nang mawala ang kanyang mga ari-arian, mga hayop na mga mamahalin, pati kanyang mga anak. Sinabi niya na wala siyang dala na pumunta dito sa lupa at babalik siya sa Diyos na wala rin dala. Ibig sabihin na si Job po ay nagpakumbaba lang po sa harapan ng Diyos. At sa bandang huli sa kanyang buhay, naibalik ang kanyang mga anak. Nag-bless pa rin ang Diyos sa kanya. At sabi ng Biblia ay mas maganda pa nga yung mga mukha ng kanyang mga anak na naipalit nung una, at naibalik lahat ang kanyang ari-arian na nawala sa kanya. So merong kabutihan, merong benepisyo pa rin, merong benepisyo sa ating mga kahirapan ba. Ini-encourage ko lahat na makikinig nito na huwag kang atras, huwag kang magagalit sa Panginoon, huwag kang mapapagod. Dahil kung hinahintulot na yung Diyos yan, na kahirapan, na kapigatian, ay susuklian ka. Sa bandang huli, magiging matagumpay ang buhay mo. Ito po, mga palatandaan, ang buhay ni Job po ay matagumpay. At isa pa ito si David, hirap na hirap siya. Nag-alaga siya ng mga tupa. Ang hinaharap niya yung mga leon, yung mga delikadong hayop. Busy siya. Itong si David, bata pa po siya. Tapos in-underestimate siya ng kanyang kapatid
Pinagsalitan pa siya ng masama. Ano mga kaibigan, huwag kayong madi-discourage kung kayo dinidiscourage, kayo ay dinadown, dinidiscriminate. Alam niyo po mga kaibigan, kung basta tama ka lang sa Panginoon at naglilingkod ka sa Diyos ng totoo, ang pagkampi po ng ating Diyos, ang kanyang pag-approve ay nasa sa iyo. Hindi nasa mga naglo-look down sa inyo, nagpo-put down sa inyo. Hindi nasa mga nagdi-discriminate sa inyo. Ito pong aking encouragement. Itong si David po mga kaibigan, hindi siya nagsalita ng masama doon sa kanyang nakatatandang kapatid. At diniscriminate din siya ni Saul. Kasi lalaban siya kay Goliath. Sabi ni Saul, warrior si Goliath. Higanti yan. Mula sa pagkabata, warrior siya. Ikaw ay bata ka pa. Ay wala sa isip ni Saul na itong si David ay guided, aprobado ng Diyos, mga kaibigan. Basta sigurado kayo na lumalakad kayo sa Panginoon, mga kaibigan. Itong mensahe pong ito, una ito para sa mga mananampalataya. Basta sure na sure kayo na lumalakad kayo sa Panginoon. Ang iyong motibo ay talagang puro pangkabutihan sa kapwa, lalo sa mga kaluluwa. Huwag kayong atras, huwag kayong discourage. So, ipinagpatuloy po ni David ang kanyang mission na talagang lalabanan niya ang giant. Sana naman po tayong dito sa Pilipinas ay makakarinig po nito. Sana naman po alam niyo pong istoryang ito. Kilala pong istoryang ito ni David. Nang harapin na niya ang giant. Ganon din, minaliit siya ng giant, lalo na sabi ng giant ay ipapakain kita ng mga ibon. Ang pananalig ng giant ay nasa kanyang espada, nasa kanyang kalakasan, nasa kanyang katawan, nasa kanyang sarili ang pananalig. Pero ang sabi ni David, nasa Diyos ang kanyang pananalig. At anong nangyari? Itong si David ay tumakbo doon sa sagupaan. Ibig sabihin mga kaibigan, yung mga matagumpay na tao talagang tumatakbo yun para sa kanyang victories, para sa kanyang tagumpay. Hindi niya niisip yung gaano kalaki yung problema. Kung gaano kalaki yung problema mga kaibigan, mga kapatid, mas napakalaki ang Diyos na ating sinasandigan. Maniwala kayo sa akin, ay 32 years and 8 months na po ako naglilingkod sa Panginoon. Yung mga dapat sagupain na mga problema, yung mga ating kinakalaban na ginagapit ng diablo, mas malaki po ang ating Diyos, mga kaibigan. 32 years and 8 months na po ako naglilingkod sa Panginoon. Marami akong mga na-experiencehan na kahirapan. Pero mga kaibigan, basta desidido ka, basta committed ka sa paglilingkod sa Panginoon, na ano man ang mangyari, ang Diyos ang panaligan mo, ang Diyos susundin mo. So anong nangyari? Naging matagumpay si David. So there are always benefits in godly suffering. Nagsuffer si David ng pagmamaliit sa kanyang pagkatao. Nagsuffer si David sa mga kahirapan sa kanyang mga ginagawa. Mula sa pagkabata, inuutosan siya ng kanyang magulang, tumakbo doon sa kanyang mga kapatid na mga kawal doon sa gupaan. Pinapagdala siya ng baon. Tapos pinagsalitaan pa siya ng kanyang kapatid. Pinagsalitaan siya ng hari. Hindi niya kaya makipagtunggali, makipaglaban sa giant. At lalo ng giant, mga kaibigan, naging matagumpay siya. Naging matagumpay. Basta ang kailangan, interesado ka sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang kailangan. So, isa pa, si Apostle Paul, marami siyang beses na nahirapan sa kanyang paglilingkod. Maniwala po kayo mga totoong Kristiyano. Si Apostle Paul, marami siyang beses na saktan, na bilanggo, marami siyang beses na gutom. Pero sa Apostol Pablo, masasabi ba natin na loser siya? Matagumpay po siya, si Apostol Pablo. Siya nga sumulat, marami siyang book na sinulat din sa Bible. So, ang katagumpayan po ay sa pagiging Kristiyano ay kadalasan mula sa paghihirap. Yung hindi gustong maghirap, hindi gustong mahirapan, isip ng problema, walang naabot yun. Marami yan. Isip ng problema. Kaya ang title ko ng mensaheng ito
ay huwag kang iiskapo sa mga problema sa kristyanong buhay. Si Apostol Paul po ay matagumpay. At dito, ang ating Panginoon po, ang grabing nahirapan. Ano ang ginagawa nila? Para sa kanilang sarili ba? Hindi po. Nahirapan sila para sa kapakanan ng ibang tao, lalo sa mga kaluluwa. Si Jesus Christ, tinurture siya masyado. Sinaktan siya, hindi lang katawan, pati yung emosyon niya. Pinatay siya. Dinuraan siya. Sinampal siya. Lahat-lahat na lang. Pinako sa krus. Tapos pinatay. Nagtagumpay ba siya sa Satanas? Akala ni Satanas nagtagumpay siya. Nahirapan masyadong ating Panginoon, mga kaibigan. Pero nabuhay siya muli. At hindi na siya pwede mamatay muli. Naging matagumpay ang kanyang mission. Tayong lahat po, tayong mga Kristiyano lahat, tayo po ay may mission. Bakit po tayo naligtas? Ang totoo po, mga kaibigan, nakadesign po tayo upang umunlad. Nakadesign po tayo upang lumago, mga kaibigan. Mga kaibigan Kristiyano, nakadesign po tayo upang lumago. Hindi po tayo nakadesign upang bumagsak, upang maging katawa-tawa. Kung patuloy ka, kung nahihirapan ka sa paglilingkod sa Panginoon, maging masaya ka. Kung inuusig ka ng mga tao dahil sa paglilingkod mo, sabi na ating Panginoon mismo, maging masaya ka. Tumalong ka sa pagsasaya. Dahil mayroong reward galing sa Panginoon. Ang mga tumatawa lang na ating gawain, ng ating ginagawa para sa Panginoon, mga taong talagang wala sa Panginoon, yung mga taong backslider talaga na hindi na ang banal na Espiritu ang kanilang sinusunod. Pero mga kaibigan, maniwala kayo, there are always benefits in godly suffering. Maliban sa mga sinabi ko ng mga tao, mayroon pa napakarami. Mayroon silang natanggap, mayroon silang katagumpayan ng kanilang buhay dahil sila ay nag-commit, sila ay nagpatuloy, sila ay nagtiis sa mga dapat tiisin sa pamumuhay bilang tao ng Diyos, mga kaibigan. Para sa mga members ng church, para sa mga pastors, lalo na yung mga bago, mga kaibigan, huwag kang pag makikita ka ng problema, makita mo yung napakalaking problema, tingnan mo yung ang size ng ating Panginoon. Hindi basta-basta masusukat ang size ng Panginoon. Napakalaki niya. Palagi ang ating Diyos malaki kaysa ating mga problema. Mas palagi sa malaki sa ating mga kahirapan. Mas palagi malaki ang ating Diyos kaysa ating mga kapagitaan, mga kaibigan. Ulitin ko, mga kaibigan, there are always benefits in godly suffering. Mas mabuting mahirapan ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, kahit noon pa, mayroong mga tao, hirap na hirap sila na hindi naman para sa Panginoon. Mayroong mga taong gumagawa ng mga hindi tama. Hirap na hirap sila skip ng ating batas, skip ng ating mga enforcers. Hirap na hirap sila. Ang iba namang nagpapayaman, gustong yumaman, hirap na hirap sila. Walang Diyos ang buhay, walang kapayapaan, walang tunay na kasiyahan sa puso. Ang maka-Diyos po, ang naghirapan para sa Panginoon, mayroong katagumpayan sa bandang huli, mayroong benepisyo matatanggap pala sa Panginoon, mga kaibigan. Tumawa lang kayong gustong tumawa. Ako napatunayan ko, ang Panginoon ay napakabuti niya. Napakabuti ang ating Panginoon. Paraming aking kaibigan. Paunlad ng paunlag ang ginagawa ko dahil isinod ko ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kapurihan, sa kanyang luwalhati, mga kaibigan. Ulitin ko, mga kaibigan, huwag kang skip ng mga problema, huwag kang skip ng mga kahirapan, dahil normal yun. Kung maglingkod ka sa Panginoon, talagang mahirapan ka. At ito ang patunay na paunlarin ka, palalawin ka, maging matagumpay ang buhay mo. Diyan at kang magbinigkas mula kay Job, diyan kay David, kay Apostle Paul, ilan lang sila. At ang iba pang mga naglingkod sa kanya ng totoo, mga naglingkod ng Diyos ng totoo, nag-commit talaga sila ng pahirapan, mga kaibigan, sila po ay naging matagumpay.
mga unang Kristiyano, siyempre yung mga apostol ay nasa langit na sila. Wala na. Itong magkapagkita sa lupa, itong makahirapan dito, itong pandemic, lahat-lahat dyan ng mga kalamidad, ay lilipas yun. Ang tanawin mo, yung pangwalang hanggan, pupunta ka sa Panginoon, maging kasama't mo siya sa langit, magpawalang hanggan. Ang mga taong tumatanaw sa mga material, yung mga sasabi, mga self-centered, yung mga makalaman, yung isip, yung sabi ng Bible, walking by sight, namumuhay base sa kanilang pananaw lang, sa kanilang physical na mata. Ang spiritual na Kristiyano po ay spiritual ang pananaw niya sa buhay. Nandoon sa hindi nakikita. Ang Diyos na nakikita. Ang kanyang sinusunod, ang kanyang bandang huli sa kanyang buhay ay yun ang tinitingnan niya, yung magpawalang hanggan. Kaya nga interesado siya mag-aakay ng kaluluwa. Yun ang totoong matagumpay. Bibigyan ka ng grasya ng Panginoon na magkaroon ka ng dagdag pa na pag-ibig sa mga kaluluwa, dagdag ng pag-ibig sa Diyos, dagdag ng pag-ibig sa kanyang gawain. At dyan ka papalaguin, dyan ka i-respeto, mga kaibigan. Napakaganda pag ang Diyos ang nakuha mo ang atensyon ng ating Panginoon dahil sa totoong pag-commit mo sa Diyos, totoong paglilingkod mo sa Panginoon. Napakaganda, napakasaya, napakagaan sa dibdib, napakagaan sa kalooban na ang Diyos ang iniisip mo, ang Diyos ang motibo mo. Sa panahuli palalaguin ka. Maniwala ka, kaibigan. Maniwala ka. Nasa sa iyo yun, pamimili. Kung patuloy kang skip ng mga problema, skip ng mga kahirapan dyan sa ministry, nasa sa iyo po yun. Pero gaya sinabi ko, there are always benefits in godly suffering. Mula sa Old Testament pa po, ang lahat naglingkod sa Diyos ng totoong totoo. Sila man pa ay nahirapan. Ito si Noah. Siyempre pag-build niya ng ark ni Noah, naka-experience siya ng maraming pag-uusig, tawanan ng mga tao. Di ba nagkatotoo ang sabi ng Diyos na magkaroon ng lunok? Mga kaibigan, ang wise na tao, tinatanggap niya ang mga paghihirap, ang mga kapighatian na maka-Diyos na kapighatian. Tinatanggap niya po yun ng taos puso at alam niya na ang Diyos ang kumakampi sa kanya. Ulitin ko po, huwag kang skip ng mga kapighatian. Huwag kang skip ng mga problema sa ministry. Natural po yun. Natural lang po yun. Dito sa mundo. Maglingkod ka sa Panginoon, ganun pa rin, mas lalong nahirapan yung mga tao. Ito po, ulitin ko po, there are always benefits in godly suffering. Dito lang po. Maraming salamat. God bless you all.